tulong at payo si Lola Anita para mapaalis ang kanyang kapitbahay na si Miss Eileen, isang retired teacher at ang anak nitong may diferensya sa pag-iisip. Narito ang paghaharap ng magkapitbahay sa face-to-face, two-face-to-face. Welcome po sa Cayetano in Action, Nanay Anita. Pwede niyo ba ikwento sa amin? Balita ko, problema niyo sa kapitbahay. Oo. Problema naman na kasi dati na tapunan nila kami ng ihi. Ihi. Tapos binabato kami ng tae. Pero hindi namin pinapansin. Pinabayaan na namin. Tapos ang buyayaw niya sa akin, yung galit. Ako daw ang may kasalanan. Kasi ko hindi naman ako alam na may kasalanan ako sa ila. Tapos yung ang iya bata, pinabayaan na lang namin nila. Sigaw na ng mamamatay tao ako, mga kakawatan, mga aswang. Tapos batugid kami sa kalan, lumuob yung bata, yan ng babae na 43 years old. Pumasok? Oo, pumasok sa bahay. Pinatalo kami ng kahoy. Ito ka, yung habok ng kamay ko. Tapos yung salamin namin, buti lang hindi nabasag. Kung nabasag, kami isang apo ko nga 3 taon, buka siguro yung ulo namin. Tapos paglabas siya, kinuha ko yung kahoy, kagibato man sa kanya eh. Kasi sabi ko, buti lang hindi mo napilasan ang apo ko. Nag-risback yung nanay. Yung nanay ni Dayadin nga. Amo na, nang ikaw niya, kawatan ka, aswang ka, nang mamamatay tao ka, ambisyosa ka, nang hindi ka kasipa sa makina, hindi ka makakain. Amo na sabi niya sa akin. Pero ko okay lang niya kung hindi kami nakakain, hindi naman ako naghihingi ng pagkain niya sa inyo. Pero nanay, ano bang history nyo kumbaga sa pamilya? Kasi parang iba yung galit nila eh. Meron bang pinagmulan to o wala naman? Biglaan na lang. Hindi, dati naghingi na siya sa amin ng tulong. Kaya kasi ang yung bata yan, si Dayadin, naga-wild wala. Daw hindi wala naintindihan. Pag sinusumpong, gano'n. Tapos, yung tulungan man namin. Kaso lang, kami pang pinakalain nila na kami may kasalanan. Madami yung nagbabato sa bahay nila kasi ingay eh. Hating gabi, alauna, 2:00, namamatik siya ng yero, tapos masigaw. Yung mga tao dito, mga animal, mga tunto, mga lain batasan, namamatay tao, mga pala ito, ang mga bastos pala yung ginasalita sa amin. So gusto niyo kung masolusyonan kung paano masolusyonan namin kung mapaalis sila or hindi. So parang may tendency na parang merong mental health problem yung anak nila. So ang pwede natin gawin, pwede tayong humingi ng tulong sa social worker, sa LGU or sa barangay. Yung isa kasi na sinasabi niyong option kung malalayo sila rito, hindi ko kasi natin pwedeng anuhin yun. Wala tayong provision sa batas na paalisin sila. Oo, na kahit mag-petition tayo o magpapirma ka, hindi ko natin pwedeng gawin yun eh. So usually kung papaalisin, ejectment lang yan. So yung mga usapang renta, ganyan, o kaya biglang pumasok sa bahay, hindi naman sa kanila, yung mga ganun po. So yung mga ganyan na sitwasyon, naiintindihan mo namin na, ayun nga, syempre may takot rin kayo eh, na kung maulit or ano. Pero kung mabibigyan naman ng gamot at may bigyan ng magandang treatment, na maayos na kausap. Oo, ganun. Tapos mababantayan ng gusto. Iyan na natin. Hello, Tay. Si Kuya Larry po, si Attorney Matt po. Ay, Tatay Willie, na ano kasi ni Nanay Anita na parang merong mga insidenteng nangyari. So, pwede niyo ikwento sa amin. Dati dyan kami nakatira sa apartment na yan eh. Una-una pa lang, pag-start naman, ang mga neighbor nagsabi na itong babaeng yan, chismosa yan. So, hindi ka makunang niwala. Nagtagal kami dito, wala pa yung anak ko. Si Dayadin, wala pa dito. Andun sa Manila, nagtrabaho. Kami lang. Normal lang kami dito, walang problema. Pagdating niya,
Umuwi yan eh. Yan ni Manila, nagtrabaho na 4 years doon. Oo. Pero may may dati na sa may diferensya. Survive dahil sa gamot. Dito, nag-wild-wild na siya na umpisa hanggang tuloy-tuloy na. Pero biglang mawawala. May stop naman. 1 buwan, 2 buwan, So pasumpong-sumpong. pasumpong na. Pero nag-usap po ba kayo pagkatapos ng mga nangyari? Sigaw yun sa barangay yun, lagi nag-report sa barangay. Sabi niya, sa report, trespassing minsan, hindi niya makalakat. Paano naging trespassing sa bahay niya? Hindi naman makalakat, hindi naman nakakita. Ako yung hindi normal sa akin. Nagsisigaw yan. Hindi nyo rin makausap ng maayos. Oo, hindi kumbaga. hindi makausap tao yan. Parang, hindi maraming record sa barangay yan. Damang kalaban dito. Yan, may record yan. Bago kami dito, maraming record yan. Maraming barangay. Kami naampi. Bago kami dito. Pero tay, siyempre, kayo, yung anak niyo, gusto niyo naman matulungan natin para... Ito, mas gusto namin. Oo. Mamaya, patay na ako eh. May gusto ko ngayon, may maiwan ako dito eh. Kasi may anak siya, gusto ko ngayon si Peret. Kasi parang ano ang anak eh. Nakuha yan na ang ugali sa akin, nanay eh. May posible nga masiraan din yan eh. Ano naman, tanggap niyo naman yung anak niya talagang Kailangan ng may kailangan na medical help. Oo, hindi kami kaya. Hindi kami kaya eh, ano. Siya lang, ayaw lang niya. Pero anong magawa ko, ayaw niya. Pwede namin i-share yung information dun sa social worker na meron na siyang na record. doktor ngayon. So para pwede lang konsultahin Social worker. rin. Yung social worker po, kumbaga, para papuntahan ho kayo, tapos ma-assess. Oo, mga ganyan. Oo. Ito, DSSD sa Bacolod City. Bacolod City. Oo. City Sila po yung, para matulungan ho kayo, ma-assess. Gusto ko mabalik siya. Kasi kaya ito, mabalik pa ito eh. Hindi ako mamatay sa sakit, mamatay ko sa konsumisyon. Tawanan nyo lang po tayo. Basta narito ho kay Tano in Action. Tutulong ho kami sa abot ng makakaya ho ng programa ho. Salamat. Salamat po. Nay, Otto, Nay, Si Nanay Anita, bati yes. O yun, Nay, ha? Tama. Si Kuya Willie. Okay na. Tatay Willie, ito po. Sorry sa lahat. Ayun nga, sorry, di ba? Oo. So, Nanay Smile. Anita, pumayag naman sila na tutuloy na yung pagpapagamot, di ba? Okay, oo naman ko to kay Ma'am ano. Pagamot. Oo, kasi Para yun naman wala talaga, na sila para rin gambungan. naman talaga Hindi kay na sila Diane, di ba? ano sa amin. Wala naman kami, okay na lang. Isang kapitbahay, isang community naman eh. Okay po, maraming salamat po. Maraming tatay. Attorney, meron ba? Ano, yun na, sana after nito, Oo. maging okay na uli, di ba? Bumalik Kapitbahay sa na, ha? dati. Oo, okay. Oo. Oo, Salamat wala po. tayong maging Yes, problema. Rayet, kami muna kayo si tatay, oh. Maraming salamat kay Kuya Bunda, Senator Peña at Senator Alan Cayetano. Maraming salamat. Dinala ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Anita sa isang social worker para matukoy ang angkop na tulong para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Lalo na at may isyu ng kalusugang pangkaisipan ang sangkot sa kanyang reklamo. I-address natin yung problem kasi hindi naman solusyon na ang paalisin. So baka pag-transfer nila sa kabilang kabilang din. barangay, ganun din yung mangyayari, no? Ganun So yan. i-address na lang natin yung ang problem itself, no, which is yung mental health, no, yung mental health yung tutukan natin kasi diyan yung pinaka-issue. Sa tulong ng social worker at ng CIA team, sinimulan ang paglalatag ng mga hakbang para maprotektahan si Anita at ang kanyang pamilya. Ang pwede naming matulong is ipa-check up sa mental health unit natin doon sa Paglaom. And then the medication is libre naman yun, no? So pwedeng mag-offer si barangay ng vehicle and depende na din kasi yan sa sa case. Kailangan magpa-check up tayo or schedule sila for check up, no?
doon sa mental health unit, assist na lang namin. No? Final na yun yung sa Monday, ma'am, na if makausap namin yung tatay, and then if ever, kung ano man yung mapag-uusapan, with his permission, no, we will proceed sa mental health unit for possible check-up or confinement. Depende po. Aksyon agad.